Ayun, tatayo po tayong lahat. Ayan, sino dito excited na magpuri sa Panginoon? Amen. Come on, let's praise. Let's clap our hands and let's praise God in this place. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Inawitin natin ito sa Kanya. Yes, O God. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa lambak at mundo. Kung may alinlangan sa Diyos katiyakan, ako'y magpupuri ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Pagpuri sandata, higit pa sa duno. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Come on, papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay dakila, Diyos. Ikaw ay hari. Come on, i-declare natin ito sa umagang ito. Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila. Come on!
we begin our Light 60 po, let's greet yung mga katabi po natin sa harap at likod. And batiin po natin sila ng magandang umaga. Partner. Ayan. Good morning, church. Pwede bang palakpakan ulit natin si Lord for another beautiful Sunday na ibinigay niya sa atin to celebrate His faithfulness together. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, again, can we all give the best clap offering and praises para sa Panginoon? Ayan. Hallelujah. Sige po, maaari na tayong mag-CEO po. Ayan, I just want to tell everyone that whether you are joining us here in person or online, we are so happy to be with you po. Kaya naman po, let us prepare our hearts to be filled with His Word today. But before we proceed with our service, here's our light news. So, first stop po is happening this November 29. Ayan, this coming Friday na po ito is our Young Professionals entitled Hurt Flicks. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, this will be at 7 p.m. here at church. Kaya naman po, for those who are not yet registered, pwede pa po kayong humabol. So for any questions, you may contact Miss Kim Cordero. And next naman po na event natin is that last month is we've celebrated our church 15th anniversary. Amen po ba? Amen. So our mission and action pledges is still open bilang regalo po sa birthday ng ating simbahan. And you know, Light Family, your generous support will enable us to extend God's love and provision to our community and beyond. Sino po dito gusto yon? Amen. Kaya naman po, for those who already have their tickets and pledges, you can drop it po here sa ating drop box sa harap. At sa mga wala pa naman pong tickets at willing pong makiisa, ay meron po tayong mga ushers na pwede po nating kausapin right after ng service. And ang deadline po nito ay December 1. However, again, hindi pa rin po ito sapilitan. And remember that when we give with cheerful hearts, God's blessings overflow in unimaginable ways. Amen po? Amen. So let's continue to partner with the Lord in this wonderful mission. And pwede po bang palakpakan ulit natin si Lord? With that, thank you so much, Light Family. I know kanina pa tayo excited at handang-handa sa last part ng ating series. Amen po? Amen. So now, let's prepare our hearts and our minds to listen to His Word. God bless us all. Happy Sunday po, Light Family. Okay, bago po tayo mag-start, batiin po natin yung katabi natin, sa kaliwa, kanan, harap, likod ng Happy Sunday at ngitian po natin sila. Ayan po. Let me introduce myself first. I'm Coach Nathaniel Titular from Humility Network and currently working as a PE teacher sa St. Joseph. Yan lang po sa simbahan. Okay, and I want to acknowledge some important people na kasama po natin ngayong umaga po na ito. At ito po yung mga visitors. Sige, palakpakan po natin yung mga visitors. Pwede ko po ba ma-invite tumayo po yung ating mga visitors? Sige po, encourage ko po na tumayo po kayo. And palakpakan po natin yung mga visitors po natin na nagbigay po ng time na para umatin po natin dito. And welcome po sa Light Family, ma'am. And we're so glad to be with you today. And masaya po ba tayo na may mga visitors po tayo ngayon? Amen. If masaya po tayo, sige po, kamayan po natin sila. If malapit po tayo sa kanila, kamayan po natin mga visitors po natin. Sige po, if may mga usher po na pwedeng kumamay po sa kanila, kamayan po natin sila.
Okay, thank you po. Thank you po sa pagbibigay nyo ng oras para makasama po kami. And may inihanda po pala kami small token mamaya po after the service. May kakausap po sa inyo mga consolidation team. And 3 to 5 minutes lang po yun. Konting kamustahan lang po. Okay, we'd like to know more about you. Kaya please connect with us and magkita-kita po tayo ulit next week at sa susunod pa. And of course, if may first timer po tayo dito sa on-site, and syempre meron naman po tayo sa online or sa virtual. Okay, welcome po and happy kami na nakasama po kayo kahit na virtual po yan. And if you want to be a part of Growing Family, kindly click the link sa naka-attach po sa caption. I-click nyo lang po and may magre-reach out po na connect team para sa inyo. And I hope na magkita-kita rin po tayo, okay, soon in person dito mismo sa simbahan. Okay? And bago po tayo magbalik sa ating tithes and offering, I would like to share my goodness and God sa buhay ko through testimony. I just want to testify kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. Una po sa pagdating sa coaching, sa pagko-coach ko po sa basketball team or sa coaching journey ko. Honestly, pangarap ko dati na nag-aaral pa ako na as a athlete na makapunta sa Claraa. Alam ko naman sa mga player dito, parang goal nila talagang as a athlete magklaraa, magpalaro pang bansa. Pero iba pala yung plano sa akin ni Lord. Okay, pangarap ko dati, pero iba yung plano sa akin ni Lord. Now as a teacher and coach po, doon ko po una na-experience na mag-coach sa Claraa. Okay, na lumaban sa iba-ibang region. Okay, last April 2024 po, Claraa, kasama po tayo na lumaban at i-represent ang Olonga po sa larangan ng basketball 3x3 girls. Okay, pero hindi pa po tayo player noon, pero as a coach na po. Dati gusto ko lang po as a player maglara, pero binigay ni Lord yung opportunity as a coach na magturo, i-share yung mga natutunan sa mga bata, sa mga player. And now po, sa darating na March 2025 is isa po ang St. Joseph na nanalo sa 3x3 basketball girls na ire-represent ang Olonga po sa darating na Claraa. Okay, glory to God po. Next naman po, the second one po is about sa family. Okay, I know naman ang bawat isa goal po is ma-invite yung mga parents po nila, yung mga mama at papa po nila. And glory to God po kasi okay, si mama ko po, before kasi ang hirap po siya i-invite. Kasi nga dahil po sa work, ang hirap po siyang i-invite talaga. Pero glory to God po dahil nakakasama na po siya ng ate ko ng 8 a.m. na mag-church. Okay, palakpakan po natin si Lord. Okay, na hindi talaga tayo pinabayaan ni Lord. Dati pinagpe-pray ko lang po 'yon. Dati pinagpe-pray lang po namin ni ate na makasama kasi may hindrance si work. Na dahil sa work, hindi po siya nakapag-church. Pero glory to God po dahil kasama siya ni ate na mag-church. And also, pangatlo naman po is yung pag-sustain ni Lord sa pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, na like strength sa work. Okay, health na hindi po tayo pinapabayaan, na palagi po tayo malusog, healthy. At protection na galing kay Lord na ligtas po tayong nakakauwi. Okay. Naniniwala po kasi ako na ang pagpapala ni Lord ay hindi lang po sa pera. Hindi lang po sa pera. But in the other aspect ng ating buhay. Baka kasi minsan nakapokus na po tayo pagdating sa pera. Di po ako makakapag-testify kasi wala akong gamit na pwede kong i-share. Walang breakthrough na nangyari sa buhay ko. No. Sinasabi natin sa sarili natin na di naman tayo binibless ni Lord, kaya wala akong ma-testify. Baka mali po yung mindset natin nun. Mag-focus din tayo sa iba like nakakain ka sa araw-araw, okay, protection, na nakakawi ka ng maayos, na buhay, na kompleto, may paa, kamay. At yun nga po, at i-fix po natin yung mindset natin at focus natin sa ibang bagay. Kaya nga ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay, hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. The context ng ating binasa, Paul emphasizes that giving should come from the personal decision.
Okay, ibig sabihin po kailangan nag-decide ka. Hindi ka po pinilit ng katabi mo, hindi ka lang po na-pressure ng bawat isa, pero kailangan personal decision mo. Magbibigay ako kasi deserve ni Lord yun. Okay, this teaches us that God valued the intention behind the gift more than the size of the gift. Ibig sabihin po, nakadepende si Lord sa puso mo, hindi sa nakadepende sa kung gaano kalaki or kung gaano kalaki ang ilalagay mo or ibibigay mo kay Lord. Kapag nagbigay tayo ng masaya, nasasalamin natin ang karakter ng Diyos at nagiging kabahagi tayo ng kanyang gawain sa pagpapala sa iba. Kaya naman po I encourage everyone na if you give the triple heart, God's blessing will overflow in our lives. Not just materially, okay, hindi lang sa material na bagay, but in terms of physically as well. Okay po, kaya naman po as a challenge sa bawat isa po, let's have a pure intention on giving back. Okay na, hindi yung intention natin, magbibigay ako, kailangan may matatanggap din ako. Magbibigay ako kay Lord, dapat Lord, ibe-bless mo din ako. Pero hindi po ganun yung mindset natin. Okay? Now let's have a pure intention on giving back to God at sa pagbibigay natin ng offering para sa Kanya. Na-bless po ba tayo sa word ni Lord? Amen? Okay, as we prepare our tithes and offering, tayo po ay manatiling nakaupo. And let me pray for you. Okay, pikit po natin mata natin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa umaga na to na ligtas po kaming nakarating dito. Lord, I pray na may mga pinagpe-pray po sila personally na siguro sa pambayad sa bills, sa mga utang, or kaya Panginoon ko sa sa breakthrough ng kanilang buhay, sa pag-aaral, sa trabaho, Panginoon ko, promotion. But Lord, naniniwala kami sa plano nyo, Panginoon ko. Naniniwala kami na may maganda kang plano sa amin, Panginoon ko. I pray, Panginoon ko, sa magbibigay, Panginoon ko. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon ko. I-bless mo po sila ng overflowing, Panginoon ko. And also sa mga hindi makapagbibigay ngayon, Panginoon ko, I pray na bigyan mo po sila ng opportunity, Panginoon ko, na magbigay sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon ko. Lord, pinupuri ka namin, Lord, sinasamba, tinatsa sa pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Okay, let's give with a triple heart. May mga usher po na sa paligid natin kung saan doon po tayo magbibigay. Okay, and mapagpalang araw po sa ating lahat and let's enjoy the rest of the service. Thank you po. Sige po, pwede po ba tayong tumayo lahat? Jesus. As we continue to worship God, pwede bang itaas natin yung mga kamay natin para sa Panginoon? Think of it na may isa lang tayong buhay at yun ay para purihin ng Panginoon. Come on, huwag kang mahiya. Itaas yung mga kamay na yan. For God, deserve it. Come on, sacrifice your hands for Him. Make this song as a prayer of your heart. Thank you, Jesus. Deserve mo ang papuri. Come on, pwede bang awitan mo si Lord ng mga awit ng pagsamba? Come on, open your mouth. Come on, papurihan mo si Lord. Dakila ka, Jesus. Wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Jesus.
nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Jesus, ikaw lamang. Come on, minsan patawitin mo. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin, o gaya ng dagat, hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko
sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo,
Pasalamatan mo ang Panginoon. Come on. First Corinthians 15:58 says, "Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo upang kami magkatipon-tipon bilang isang pamilya, O Diyos. In the name of Jesus. Thank you, Lord, that in your glory, in your power, in your presence, we can find peace, we can find hope, we can find strength. Nare-refresh kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, na meron kaming pribilehiyo na sambahin ka, luwalhatiin ang pangalan mo. And habang ginagawa namin yun, napapalakas din ang aming kaluluwa. Lord, it is truly an amazing time with you whenever we worship you. That's why today, Lord God, we pray na punuin niyo nga kami ng inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong salita. Today, God, we came here just to offer you the glory that you deserve. And also, Lord, we are ready na ma-move kami ng inyong salita so that we may be transformed into the person that you want us to be, so that we may glorify your name through our lives. God, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po, O Diyos, ang maluwalhati. At ikaw lang po ang kumilos sa pamagitan ng inyong salita sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Dinadakila ka namin. We give you all the honor and praises. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, bago tayo umupo, pwede bang batiin nyo naman po yung inyong mga katabi? Ayan, makakaupo po tayong lahat. Kilala niyo po ba yung katabi ninyo? Pwede po kayong makipagkilala sa inyong mga katabi kung di nyo pa po kilala. Ayan. So, magandang araw po sa ating lahat. Sino po dito excited kayo nung pumunta kayo dito sa church? Amen. Kamusta naman po ang linggong nagdaan para sa bawat isa? Amoy nyo na po ba ang simoy ng Pasko? Or yung lamig ng paliligo? Ayan, nararamdaman nyo na po, no? Pero nung nalala ko po, nung nakaraang Sunday lang, no? Sino po dito, last Sunday talagang nagtaas po kayo ng gamit. Kasi ang sabi po sa atin, signal number 2 daw tayo. Yan. Tapos, di ba, ginigising kayo ni NDDRMC, sabi niya, signal number 3 daw tayo. Kaya ako honestly, medyo, bahagya po akong nag-alala sa mga gamit namin kasi nandito kami sa church noon. Pero nakakagulat po. Sabi, signal number 2 or 3 daw itong Sambales. Last week lang yun, ha. Pero pagdating ng Monday, ang taas ng sikat ng araw. Tapos nung kinagabihan, sobrang liwanag ng mga bituin. Tapos ang ganda ng skies. Ang galing, no? Parang nalala ko lang po na nung week na yon, nagpe-pray po tayo na ingatan tayo ng Panginoon. I believe may ginagawa ang Diyos sa ating panalangin. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Lord? And not only that, no, gumagamit din po ang Panginoon ng kanyang mga nilikha. Okay, to protect His people. Alam niyo po, may kumakalat sa Facebook ngayon, yung pong Save Sierra Madre post. Nakikita niyo po yun sa mga feed ninyo. So, eto pong Sierra Madre, parang nagkakaroon siya ng defensive role bilang isang mountain range around po dun sa Luzon area na opposite ng Pacific Ocean. Parang tuwing may mga super typhoon po na dumarating, etong si Sierra Madre nakaharang dun sa area na yon, di ba? So, kaya ang tawag sa kanya is the backbone of Luzon because it is the longest mountain range mula po sa Cagayan sa norte hanggang sa Quezon sa south. At hindi lang po siya magandang tanawin, pero isa po siyang matibay na protector ng Luzon against typhoons. Kaya kagaya po ng mga nagdaan na bagyo, di ba? So every time po na hahampas itong yung bagyo, ayan, nakikita niyo po ba ang ating mapa dito? Dito po nabubuo ang LPA natin. Kaya asahan po natin mga pulupulong pag-ulan sa mga ilang bahagi po ng Luzon. Okay. So, eto pong si Sierra Madre, pag sumasangga na sa kanya yung mga super typhoon, nababawasan po yung speed, saka yung lakas. Kaya hindi na ganun katindi yung damage.
So, just like po na nangyari kay Bagyong Christine at Bagyong Pipito, ganun po yung naging impact niya. Kaya naman, recently po, although matagal na tong si Sierra Madre, ilang libong taon na marami siyang sinanggang strong na mga typhoon, pero ngayon lang siya parang nare-recognize ng mga tao, no? Kasi nga po, medyo threatening na yung mga bagyo na dumarating. And I also believe na si Lord mismo na manlilikha ng mga bundok na yan, manlilikha ng mga puno na nandiyan, made these natural resources to be so resilient through the years. Okay, ilang taon nang nagdaan, nandiyan pa rin ang mga bundok na yan. Dahil alam din ng Panginoon yung mga kakaharapin nating bagyo. Tama po ba? Alam niyo po, ganyan din po sa atin bilang mga tao. Ang tao po ay dadaan sa napakaraming bagyo. Tignan mo nga yung katabi mo, kung mukha ba siyang marami ng pinagdaan ng bagyo? Parang kanina lang yata yung pinagdaanan niyang bagyo. Okay. Marami na po tayong pinagdaan ng bagyo at marami pang kakaharapin. Susubukin talaga tayo ng panahon. Pero nananatili pong protected mula sa pagkawasak ang mga taong may mountain walls of resilience. Bunga ng pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Sino po dito nag-enjoy sa ating Resilience series? Amen. Basahin po natin bilang panapos po ng ating series. Basahin po muli natin sa Tagalog naman yung ating talata in 1 Corinthians 15:58. Ang sabi po, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sabayan nyo nga po kung basahin. Ready? 1, 2, 3, go. Magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang Diyos pong mapagpala sa Kanyang salita. Ito pong passage na ito ay parte po ng liham po ni Apostol Pablo sa mga Christians po sa Corinth. At ina-address po ni Apostle Paul doon yung mga pressing issues sa church, kagaya po ng immorality, may mga division na nagaganap kasi nga po may mga kanya-kanyang favorite preacher or leader yung mga tao doon. So nagkakaroon ng division. Naging lousy po yung kanilang moral standard kasi po may lumalabas na false teaching na wala daw resurrection. So ang tendency po, may mga taong nagsasabing walang resurrection, walang muling pagkabuhay. Kaya ang tendency yung mga tao, namumuhay na lang sila ng YOLO, you only live once. Ginagawa na lang nila yung gusto nila kasi they don't feel na merong accountability silang gagawin sa kabilang buhay. Naunawaan po ba natin? And so this letter served as a rebuke. Sabi niyo nga po, rebuke. Okay, at dito po sa chapter 15, kino-correct na ni Paul kung ano yung mga doctrine na mali na kinuha ng mga tao. Okay? At may kinalaman po ito sa eternity or sa resurrection. Kaya po, ang sagot ni Paul sa mga Christians doon na nalilid ng mga maling mindset, sabi niya sa kanila in verse 33 to 34, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some of you who are ignorant of God. I say this to your shame. Grabe po, no? Talagang wala nang preno-preno itong si Apostol Pablo dahil nakikita niya yung mga tao na umalis sila sa tamang turo dahil lang nasway sila ng mga maling pakikisama. Sino po dito naniniwala na pwede palang kahit okay yung paniniwala, yung foundation mo sa simula, pwede palang magkamali ka ng understanding pag mali yung pakikisama mo. For example, mali yung mga sinasamahan mo mga tao, minsan yung mga prinsipyo nila, maa-adapt mo na rin eh. Tama ba? Nung una, okay ka naman. Tapos biglang mai-influence ka ng maling paniniwala. Kaya po pinaliwanag maigi ni Pablo, dito po sa chapter 15, yung mga bagay patungkol po sa katapusan ng lahat. Ito po yung mga tinatawag nating the last things or yung mga end times na mga katotohanan. At binigyan nga po ng diin ni Pablo yung pong hope natin ng tayo pong mga mananampalataya sa ating hinaharap. Okay? Na kung tayo po ay nagpapaka-resilient sa ating pananampalataya, makikita po natin yung pag-asa sa ating hinaharap, masasakatuparan po.
Okay? At dito nga po natin makikita, hindi na po natin babasahin, pero i-scan po natin yung verses 51 to 56. At may makikita po tayo mga parts dito kung saan pinapakita po kung ano yung magiging hinaharap ng mga mananampalataya. At isa nga daw po doon ang sabi diyan, pagtunog ng trumpeta sa verse 52, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So, may mga mamamatay daw po na yung mga hindi na inabot yung yung rapture, okay, sa second coming ni Christ, yung mga namatay ay bubuhayin daw. Tapos bibigyan ng bagong katawan, glorified body ang tawag po doon. At ito pong mga katawan na ito, wala nang pagkasira, wala nang kamatayan, wala nang sakit. Praise God. Wala nang pimple. Amen. Di na kailangan ng skincare. Amen. Praise God. Okay? At higit sa lahat, ito pong katawan na ito makakapiling ng Diyos habang buhay. And also, yung mga maaabutan naman daw po ng rapture, baka yung katabi mo maaabutan ng rapture, no? Okay, itatransform daw sila. Hindi na sila dadaan sa kamatayan. Sila daw po'y babaguhin na into a glorified body. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, wow! Okay? So, on that day, tuluyan na pong mawawala ng kapangyarihan ang kamatayan sa mga mananampalataya ni Kristo. Amen. Ibig sabihin, lahat ng mga imperfections, lahat ng kinatatakutan ng tao dito sa buhay na ito, mawawala na po. At ito po ang inaasahan nating lahat ng mga mananampalataya kung bakit po tayo nagtitiis ngayon, kung bakit po tayo nagtsatsaga sa lahat ng mga pagsubok. Ang tawag po natin dito is our hope of glory. Sabihin nyo nga po yan, hope of glory. Or pag-asang kaluwalhatian. At ito po ang magbibigay ng kabuluhan ngayon sa buong Christian journey natin. Kung bakit may saysay yung Christian journey mo kahit may persecution, kahit minsan wala kang pera, kahit may pagsubok ka, nagpapatuloy ka pa rin, it's because may kabuluhan ng lahat sa dulo ng mga ito. Mayroon pong prize, mayroong reward na naghahantay sa mga taong matyaga. Amen? So that is why to culminate our series, Resilience, our topic is entitled, The Hope of Glory, Reward of the Resilient. Palakpakan nga po natin si Lord. So kung paano pong sa isang marathon, subukan ng tibay. Sino pong nakapag-marathon na dito? 'Di ba? Subukan ng tibay yung marathon. At sa dulo po ay may prize. Ganon din po ang Christian journey. Sa dulo po ng mga ipinagtiis at pinagtiyaga natin bilang Kristiyano, may reward po sa ating lahat. So, sino ang makaka-receive ng reward of their resilience? Ito po yung pag-uusapan natin. Sino ang mga taong bibigyan ng reward dahil sa kanilang katatagan? Number 1, those who stand immovably. Sabi po dun sa verse, stand firm, let nothing move you. Dahil po, naghihintay tayo sa resurrection from the dead as a glorified body na imperishable na para lamang, by the way, sa mga mananampalataya ni Kristo, sa mga may relasyon at may faith kay Christ, lahat ngayon ng mga bagay na tinitiis natin habang buhay tayo dito sa lupa, may saysay. Lahat ng pagtsatsaga natin sa kabila ng pagsubok, may kabuluhan. At ang gantimpala po ng mga taong nagtiis, nang dahil sa pagtitiwala sa pangako ni Christ, okay, ay ang buhay. Hindi lang po ito eternal life. By the way, ang eternal life, hindi po natin yan in-earn. Okay, yan po ay ibinigay sa mga nanampalataya kay Kristo, sa mga naligtas dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Pero ibang klase po, yung meron ka na ngang eternal life, tapos nararanasan mo pa yung gantimpala, yung reward sa yung mga tiniis sa eternal life. Amen? Kaya po, ang hamon sa atin ay maging matatag na tayuan yung ating pananampalataya hanggang huli. Yung maging immovable tayo sa ating mga pinaninindigan. Sabihin nyo nga po, immovable. The word immovable po in Greek is ametakinitos. Okay? Meaning, unshakable, firm, established, or fixed. At ang salita pong ito, makinig po maigi, ito po'y ginagamit sa mga bagay na walang kakayahang pong ma-shake, walang kakayahang mayanig. Okay? And in biblical context po, meron lang dalawang bagay na pinaggagamitan ito pong immovable na ito. Either ginagamit po siya
in reference sa unchanging nature ng mga pangako ng Diyos or ginagamit po siya sa steadfastness ng pananampalataya ng Kristiyano. Ibig sabihin pala mga kapatid, makinig sa akin maigi, yung mga taong resilient pala, kapag sila'y naninindigan sa kanilang pananampalataya, nare-reflect na nila yung stability ng salita ng Diyos. Dahil hinahawakan nila yung stability ng Word of God, mga pangako ng Diyos, ang ending nun, nare-reflect na sa faith nila. Nagiging immovable na rin yung kanilang pananampalataya. Because they believe in the immovable Word of God, their faith now becomes immovable. Are you getting the point? Ito po yung klase ng paninindigan na may sense of stability, reliability, at nakatutok sa kanilang conviction in response sa salita ng Panginoong Jesus. Kaya kahit ano pa yung pagdaanan nila sa buhay, kahit subukin pa silang yanigin ng mga pagsubok, stable ang hawak nila sa word ni Lord. Pangako ng Panginoon yung pinangahawakan nila. Kahit pa dumaan sa point na yung kanilang katawan ay nasusubok na ng karamdaman, na persecute na sila, or kahit humantong pa sa huling hininga ng kanilang buhay sa harap ng kamatayan, they will keep on holding on to the Word of God. Amen? So to stand immovably sa resilience, may mga elements pong involved. Una, there's an element of durability. Sabihin nyo nga po yan, durability. Pag sinabi pong durability, ito yung dumaan ka na sa iba't ibang panahon. Napakahabang panahon na ng paghihintay, pero nandudun ka pa rin. Matatag pa rin. Amen? May mga tao po kasing malakas sa simula, pero habang tumatagal, nawawala na. Walang durability. Sa umpisa talagang, yes, Lord, sa'yo lang ako. Ikaw lang talaga, Lord. Tapos nung dumaan na yung mga pagsubok ng panahon, nawala na. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Pangalawa po na involved sa resilience is consistency. Sabi niyo po yan, consistency. Ito po yung hindi lang nakasalalay sa hype or sa isang event, yung paninindigan mo. Hindi nakasalalay sa emosyon or sa kung ano yung kondisyon, yung paninindigan mo, consistent siya. Amen. Meron po kasi, tumatagal nga, pero pabago-bago ng paninindigan. Yung tipong ang haba ng, ang tagal niya ng ang Kristiyano, pero yung tagal niyang pagiging Kristiyano niya, inconsistent. Alam mo yun, 10 years ka ng Kristiyano, 10 years din na inconsistent yung devotion mo. Once a month. Huwag kang titingin sa katabi mo, baka masampal ka niyan. Nagigilty na siya. Joke lang. Okay? Yung 10 years ka ng Kristiyano, pero yung prayer life mo, aandap-andap pa rin. Inconsistent pa rin. Pati sa life group, inconsistent pa rin. Yung bang sa Sunday service, kailangan hilahin pa rin. Ang tagal ng Kristiyano, pero inconsistent pa rin yung kanyang commitment. Hindi po ganito ang resilience. Pag sinabing stand immovably, may consistency. As in, kung paano ka nagkukumit sa simula, ganun ka nagkukumit habang tumatagal ang panahon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tiwala lang. Next, another po na element is integrity. Ito yung hindi ka aalis or babali sa iyong salita. Mananatiling totoo yung mga covenant mo, yung mga pangako mo, yung mga pinapanindigan mo kahit may mag-attempt na baliin yung covenant na yan. Di ba? May mga times, no? May mga tukso na magsasabi sa'yo, okay lang yan, pre. Minsan lang naman. Minsan ka lang naman di magsimba. Sama ka muna sa amin. Party-party, shot-shot. Di ba? Nababali yung integrity. Yung tipong, alam mo yun, yung nakikita ka sa picture na talagang umiiyak ka habang altar call. Naglulupasay ka pag altar call, nakikita sa picture, no? Pero nakikita rin sa Facebook, nakatag ka rin sa inuman. Sabi mo sa katabi mo, integrity. Confusing po yun. Kapag iba-iba yung pinaninindigan natin, kung naninindigan ka sa kalooban ng Panginoon, gawin mo nang panindigan mo na ng husto, as in talagang ituloy-tuloy mo na. Amen?
So wag lang tayong basta mangako, okay? Pero panindigan natin ang pangakong ito. So to stand immovably ay ang panindigan, yung pananampalataya mo from beginning to end and in between. Okay, sinama ko yung in between kasi baka mamayang isipin natin, okay na ako sa simula, tapos kahit magwala na ako sa gitna, magre-repent na lang ako bago ako mamatay. Naku po, sabi mo sa katabi mo, alam ko na yung binabalak mo. Huwag mo nang balakin. Hindi po yan ang resilience. Pag sinabing resilience in every season, in every condition, from beginning to end and in between, maninindigan ka kay Lord. Amen? At ano po ang hope of glory ng mga nag-stand immovably? Ang sabi po ng 2 Timothy 2:12. Samahan nyo nga po akong basahin. Ready? 1, 2, 3, go! We will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Naku po, may kasama pang warning, no? So durability pala, ang reward is to reign with Christ in the end. Ito po, ang word po dito is symbasileo. Nagsimba ba si Leo? Okay. Symbasileo meaning to co-reign with Christ in the millennial kingdom. To co-reign with Christ sa darating na paghahari ng Panginoon, pakikihati sa glory ni Lord. Totoo po ito, ang sabi ng Bible, darating ang panahon, hindi na ang mga hari at ang mga governor na dito sa mundo, hindi na po mga secular, hindi na po yung mga nakikita nyo mga politiko. Ang itatalaga ng Panginoon, mga anak ng Diyos. Pero mga anak ng Diyos na resilient at subok ng panahon. Bakit ilalagay ni Lord na governor yung isang taong isang buwan lang nagpatuloy? Nagigets po natin. So, there's a test of endurance because God will reward those na resilient at ilalagay sila as co-heirs. Okay, to co-reign in the millennial kingdom. And also Romans 8:18 says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Wala daw kakumpara, hindi raw makukumpara yung ganda na nag-aabang sa atin dun sa pinagdaraanan nating paghihirap. Sabi ng Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sino po dito naniniwala? Totoo ang pangako ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano ay tinawag to have a quality kind of stand or race in the Lord. Like, for example, kapag ikaw ay bumibili online, kahit gaano kaganda sa picture ng item, di ba hinahanap mo yung mga reviews para ma-convince kang bilihin yon? Tama po ba sa mga nag-online shopping dyan? Lazada, Shopee, mga ganyan. Titignan mo yung titignan mo yung image, pero titignan mo rin yung review. Okay? Ang quality, malalaman mo kapag quality siya, kapag may durability review. Pag sinabi niyang, oy, ang tagal ko nang ginagamit to, okay naman siya. O di kaya naman yung integrity review, yung true to size ba siya, what you see is what you get, yan yung hinahanap mong mga comment. O di kaya naman, yung consistency naman, kung merong repeat orders. Pag nakita mo na yon, check, uy, quality to, bibilin ko to. Ibig sabihin nun, hindi lang siya maganda sa litrato, quality rin siya. Ganon din po ang mga Kristiyano. Kahit anong ganda ng image natin sa labas, ng profile mo, kahit ang ganda-ganda pa ng page mo, okay, or ng simula natin, yung quality ng Christianity natin, mapapatunayan po sa tagal ng panahon. Mapapatunayan din po sa integrity at consistency natin. At yun po ang re-rewardan. Dahil ang reward po, hindi para sa mga nasa simula lang, kundi ang reward po, nandoon sa finish line. So, may nakita na po ba kayong race? Tapos yung race na yon, yung reward nasa umpisa? Wala pong ganun. Tama po ba? Ang race po, ang reward ay nasa finish line. Ibig sabihin, ang binibigyan ng gantimpala, yung mga tinapos ang kanilang race at nagtagumpay. Kaya po si Apostol Pablo, ang sabi niya po sa 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day.
and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Amen. Mga kapatid, stand immovably. Kung nagsimula ka na lang rin, yung mga sinimulan mong pananampalataya kay Kristo, mga commitment mo kay Lord, panindigan mo na until the end. Amen? Tapos gandahan mo rin ng quality yung pag-i-stand mo. Lagyan mo ng consistency. Lagyan mo ng integrity. Lagyan mo ng durability. Amen? At kung nagsimula ka na, kung ngayon pa lang ikaw nagsisimula, maybe kaka-restart mo lang, kaka-live start mo lang, o di kaya kakatapos mo lang ng light retreat, kapatid, ipagpatuloy mo na lahat ng mga sinimulan mo. Amen. I pray sa bawat isa po sa atin, hindi lang po tayo tumagal na Kristiyano. Maging quality rin po yung pagtatagal nating Kristiyano. Amen po ba? At kung tayo po ay natuto ng mag-devotion, natuto na tayong mag-pray, ituloy-tuloy na natin yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ituloy mo na mag-devotion. Amen? Ituloy-tuloy na nating mag-light group. Ituloy-tuloy na nating magsimba. Paano ka magiging resilient kung hindi ka naman consistent mag-devotion? Nagpipray ka, sabi mo, Lord, patatagin mo ko. Tapos binigay ni Lord yung word of God, pero ayaw mo namang basahin. Hindi tayo magiging resilient nun. Paano ka magiging resilient? Hindi ka naman nagla-light group. Hindi ka naman consistent magsimba. Paano ka mapapalakas, ma-empower ng fellowship? Amen. Tapos puro na lang sa simula lang. Pag nasa gitna, bigla na lang mawawala. Diba? So, ang stamina po natin, hindi siya lumalakas by once in a blue moon na workout. Parang, kumbaga sa isang nagba-bodybuild or nagpapalakas ng katawan, dapat consistent yung workout. Tama po ba, mga nag-workout dito? Okay? Ganon din po sa ating resilience bilang mga Kristiyano. Resilience can only be built by endurance, by consistency, and by integrity. Huwag kang magtataka sa sarili mo kapag nakikita mo yung sarili mo, ang bilis mong sumuko. Bakit kaya ganito ako? Hindi na ako mag-mature. Ba't kaya ganito ako, ang bilis kong sumuko? Baka kasi hindi ka consistent. Amen. Nagtagal ka lang bilang Kristiyano, pero hindi talaga consistent. Amen. Kaya this time, sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, ituloy-tuloy mo na. Sino po dito may natututunan? Palakpakan po natin sa Lord. So that's number 1. Number 2, sino po ang makaka-receive ng reward of their resilience? Number 2, those who work exceedingly. Ang sabi po dun sa verse, always give yourselves fully to the work of the Lord. Yan po yung ginamit sa NIV. Always give yourselves fully. Sa King James Version naman, always abounding in the work of the Lord. Sa NASB po, always excelling in the work of the Lord. Sa NLT naman po, always work enthusiastically. Nag-iiba-iba yung verb na ginamit, abounding, excelling, enthusiastically working. Pero yung adverb, isa lang ang ginagamit, always. Tama po ba? Always. Sa Tagalog, palagi. Oy, kakanta na yung katabi mo. Kinilig bigla. Okay. So, pag pinag-uusapan po yung palagi or always, it talks about constance. Sabihin nyo nga po, constance. Constant po, ito yung may isang bagay or tao sa buhay mo, hindi na nawawala. Nandiyan na, constant na. Okay? Like for example, meron kang kaibigan, lalo na kung mahilig ka man libre, constant na andyan lagi. Di ba? Or tayo bilang mga taong resilient, no? Maybe ito yung exhortation sa atin, no? Yung constant na yon, yung ibig sabihin, kahit anong mangyari, nandiyan ka. Constance is about fidelity, loyalty, and fortitude. May mga tao po na come and go sa buhay mo. Andiyan sila, tas mawawala. Mapapalitan ng another season, meron na namang darating, tas mawawala. Kagaya, di ba, yung iba yung best friend mo ng elementary, iba na naman sa high school, iba na naman sa college. Pero merong isa na talaga mag-i-stay siya all throughout the seasons of your life. Or may mga habit ka na maybe pabago-bago, nag-iiba-iba yung cravings mo. Pero merong isang craving na talagang constant, kaning tutong. Okay? Now, ganun din po sa ating pananampalataya. Yung taong resilient pagdating kay Lord, ito yung klase ng tao na
Tipong lahat ng lamig na. Lahat nag-backslide na. Paiba-iba na ng muka sa church, pero siya andun pa. At hindi, siya pa rin, nandun pa rin siya, doon pa rin siya nakaupo. Kung saan siya nakaupo noon, 10 years ago. Every Sunday, nandyan siya. Umulan, umaraw, kahit may bagyo. Nag-a-usher siya noon, nag-a-usher pa rin ngayon. Ginagawa niya pa rin yung ginagawa niya sa Panginoon. Lahat sa life group, nagsikalasan na siya, nandyan pa. Lupit, no? Yan yung mga joy ng life group leader. Amen? Lord. Okay. Yung tipong nakita niya na si Lord constant sa buhay niya, kaya siya rin, constant na sa kanya yung commitment niya kay Lord. Amen. Yun yung ibig sabihin ng always. And another na word na lumabas is yung fully or abounding, exceeding. Sa Greek po niya, ang katumbas is perisio. Nang ibig sabihin is to abound, to be in abundance, to overflow, or to excel. Wow. Pag ginamit mo siya sa sentence, ang ibig sabihin, I exceed the ordinary. I exceed the necessary. Ito lang yung hinihingi sa akin, pero hinigatan ko yun. Ganun daw yung paglilingkod niya. I cause to abound. Ako rin, yung nagiging way para yung ibang tao, lumakas din sila. At gumaling sila. It means to multiply or to increase. Ito yung hindi na lang siya basta constant or palagi lang nandyan. Progressive din siya. Ito pala yung ibig sabihin ng resilience. Pag sinabing resilience, hindi mo lang hinahayaan yung sarili mong hampasin ng bagyo, basta nandito lang ako, yun ang mahalaga, nagstay ako. No. Nag-i-increase, nagpo-progress. Amen. So, ang exhortation ni Pablo, parang ganito, huwag lang kayong mamalagi sa Panginoon. Umapaw pa kayo. Mag-excel pa kayo. Mas gumaling pa kayo. Mas tumindi pa kayo. Mas lumalim pa kayo. Amen. May mga palagi naman kasing nandiyan, pero hindi naman nag-i-improve. Tama ba? Palagi ka naman nagde-devotion at nagpe-pray, pero mula noon 10 years ago hanggang ngayon, 5 minutes pa rin yung devotion. May palagi namang nagsisimba, pero mula noon hanggang ngayon, late pa rin. Hindi pa rin inaabot yung worship. Tama ba? Sorry po bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-repent. Okay? Kasi po, alam niyo po ba kung bakit tinawag na Sunday service ang Sunday service? Kasi po, it's our service to the Lord. Nagsuserve tayo kay Lord, naglilingkod tayo when we worship God. And when we give our tithes and offerings. Tapos, pag nakaupo tayo dito, tayo naman yung napaglilingkuran. Tama po ba? We serve also kapag meron tayong ministry, nag-a-usher, nagmi-media, kung ano man yung ginagawa natin. That's service. Amen. So, paano siya naging service kung hindi ka na nag-worship? So, Sunday service is about serving God. Amen? So, yun po ang tunay na service natin kay Lord. And so, bilang mga anak ng Diyos, I pray na habang tumatagal tayo sa Panginoon, meron na tayong mga iiwan ng mga habits na pang baby pa lang. Nung mga baby pa tayo, acceptable pa. Pero parang habang tumatagal, ang sabi ni Paul, exceed the ordinary. Exceed the necessary. Kita naman natin yung dati. Kung ano tayo 10 years ago, ngayon, mag-i-improve na tayo. Amen po ba? So, ang resilience po na nare-rewardan, yung hindi lang nanatili, pero yung tumatagal, lalong nagpo-progress at nag-i-increase. Ano po yung nag-i-increase? Yung word dito is the work. Okay, the work here in Greek is ergon. Sabi niyo nga po, ergon. Ergon, kapag di ba mainit yung panahon, kailangan mo ng ergon. Okay. Ayan, ang ibig sabihin po is deed, action, task, labor, employment. In a theological context po, ergon can refer to both good works na fruit ng ating pananampalataya, and another is work of the law na hindi tayo ma-justify before God. So dito po sa text natin, yung ergon dito is yung labor na bunga ng ating pananampalataya kay Lord. Okay? Hindi po natin ginagawa itong mga good works na ito para maligtas. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para mag-earn ng puntos
sa langit. Hindi po ganun yun. It doesn't work that way. Amen. Instead, yung paggawa po natin ng mabuti sa kapwa natin, yung ating pong paglilingkod sa Diyos, lahat ng ginagawa natin for the Lord, yun po ay bunga na lang. Ebidensya siya na ikaw ay totoong naligtas at meron ng eternal life. Amen. So it is associated with fulfilling one's duties and responsibilities. So it is like fulfilling an assignment na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Aware po ba kayo na na-employed na po tayo ng Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, may employment ka na. Yes, hindi ka tambay. Employed po tayo. Saan po tayo na-employed? In-employ tayo ng Panginoon para sa isang assignment na para lang sa mga ligtas. Para sa mga tumanggap sa Panginoon. And what is that assignment? What is that employment? It is to do good. That's our employment. That's our work. Okay? That's the fruit of our salvation. To do good. Tignan nyo pa, basahin po natin ang Galatians 6:9. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. And next, Romans 2:7. Pakibasa po, go. Amen. So this is not to say na ang eternal life ina-earn natin, but it shows that perseverance is a hallmark of Christian virtue. Yung pagtsatsaga pala, tanda siya ng pagiging Kristiyano. Ang taong may eternal life, nagre-reflect ang persistence niya sa mga bagay na ginagawa niyang pang-eternal. Alam na ng taong may kaligtasan, once na na-born again na yung isang tao, nakatutok na yung kaluluwa niya na gawin yung mga bagay na may eternal value. At yun yung pinagtsatsagaan niya. At one day, hindi mapapahiya yung taong naninindigan na gawin yung mga bagay na yan for the eternal life or for the eternal value. So bilang mga taong may eternal life na, we are now employed to do good. Yung paggawa po natin ng mabuti, hindi natin yan ginagawa para magpa-impress sa tao, hindi to earn a ticket to heaven. No, we are not doing that for ourselves. Pero ito po ay outflow ng kabutihang ginawa sa atin ng Diyos. It's a natural response sa mga taong nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sino po? Taas nga po ang kamay ng mga taong naranasan ng kabutihan ng Diyos. Patingin nga po ako. Sino po dito, araw-araw nyo pa yung nararanasan? Now, that goodness of God, nag-overflow yan. The natural response ngayon, umaapaw yan towards other people sa paligid mo. Lalong-lalo na yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos. Amen? At ang result, dahil sa umaapaw ang kabutihan ng Diyos sa'yo, napaparanas mo to sa iba, at may mga tao pang nakaka-receive ng gospel through you. Amen. Mga kapatid, this is the reason why we continue to employ ourselves in doing good. At mangyayari po yun if we continue to be resilient. Kaya gawin mong constant ang sarili mo kay Lord. Kung paanong si Lord, constant siya sa buhay mo. Never nawala si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya sa atin din bilang mga Kristiyano, huwag mo lang gawing option si Lord kapag iniwang ka na ng iba. Amen? Mahirap naman kung, di ba, yung pag kayo ng jowa mo, talaga namang hindi ka mapagkitaan sa church. Kino-ghosting mo na yung mentor mo. Tapos pag break na uli kayo, mentor, babalik na talaga ako kay Lord. This is it. Tapos yan na naman, magkakajowa na naman, mawawala na naman kay Lord. Yung bang tipong pag wala kang choice, bumabalik ka. Kapag merong problema sa bahay, babalik na naman kay mentor, babalik na naman kay Lord. Tapos kapag okay na uli ang lahat, di na uli kailangan si mentor, di na kailangan si Lord. Kakalungkot naman yung ganong klase ng Christian life. So we need to make our commitment constant so that magamit tayo ng Panginoon exceedingly. Gawin mong constant yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi yung pag napahagod ka na, ayaw mo na rin. Or pag may S ka, may sumpong,
wala ka na ring paramdam. Sino po dito, lalo na sa mga lalaki, alam niyo yung pakiramdam kapag ka may sumpong si misis. Tama ba? Alam niyo, alam din yan ng mga life group leader. Alam na nila kapag may sumpong ang kanilang mentee. Nanggo-ghosting na yan. Okay? So, wag naman po tayong ganun kay Lord. Wag nating i-ghosting si Lord. Amen? Kapag may tayo or panahon ng ang tawag dito, pag-emote natin. Gawin nating constant yung ating commitment at yung paggawa natin ng mabuti as a fruit of our faith. Gawin mong palagi yung paggawa ng mabuti at hindi lang yung paminsan-minsan lang. Amen? Piliin nating maglingkod kay Lord and do it exceedingly. Ibig sabihin, mga kapatid, makinig sa akin maigi, hayaan mong mag-umapaw sa'yo yung kabutihan ng Lord to the point na mas gumagaling ka, mas nag improve ka pa sa relationship mo kay Lord at sa pagpapadisciple at ganun din sa paglilingkod. Huwag kang matakot na masobrahan sa ginagawa mo para kay Lord. Sino dito minsan natatakot ka kasi sinasabihan ka ng mga kaibigan mo, uy, baka naman masobrahan ka na niyan, kunin ka na ni Lord. Sobra ka naman, nasa prayer works ka na ng Wednesday, nandoon ka pa rin ng Sunday, tapos may life group ka pa. Baka naman masobrahan ka na niyan. Tama ba? Di ba may mga ganong tao, damot na damot gumawa para kay Lord dahil daw baka masobrahan. Takot maubusan. Pero po, may mga tao na fully and exceedingly binibigay nila ang sarili sa Diyos at sa kingdom niya. May mga tao na hindi takot masobrahan ng ibibigay na paglilingkod kay Lord. May mga taong sinasabi pa nilang, kulang pa nga to eh. Niligtas ako ni Lord, kulang pa nga yung ginagawa ko eh. Kulang pa nga yung oras na binibigay ko kay Lord eh. Compared sa ginawa niya para sa akin. I'm just so thankful to the Lord, kaya ako to ginagawa exceedingly. Higit pa sa ordinaryo. Higit pa sa hinihingi sa akin. Kasi alam ko, deserve ni Lord sobra-sobra pa. Amen? Sino po dito ganyan yung mindset mo pagdating kay Lord, no? Kaya hindi po yung mga taong hindi pinagdadamutan ng Panginoon, but exceedingly, they work for God's kingdom. Yung mga taong pambihira na exhaust na lahat, binibigay pa rin ang best para kay Lord. Exceedingly rin ang reward nila. Amen? Hindi sila mapapahiya. One day, sasabihin ng mga taong nagsasabi sa'yong, sobra na yata yan. Alam mo, sasabihin nila, dapat pala sinobrahan ko din. Kung alam ko lang ganyan pala yung reward. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, para kay Lord, worth it ang sobra. Sino po dito maraming natututunan? Palakpakan po natin si Lord. Dito po ako magtatapos. Bakit daw tayo mananatiling resilient hanggang uli? Ang sabi po dun sa verse, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wow. Yung labor po dito in Greek is kopos, which means toil, trouble, weariness. Tungkol po ito sa laborious toil involving weariness and fatigue. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po yung trabahong may kasamang pagod, hirap, sakit. Hindi ito yung trabahong tamad, ha? Hindi ito yung, tama ba mga magulang, yung kapag inuutusan niyo yung mga anak ninyo, magwalis ka dyan. Winalisan nga, pero nilagay sa ilalim ng sofa. Tapos naghugas nga ng plato, pero may kanin-kanin pa. Trabahong tamad tawag doon, di mala napagod. Pero meron talaga, alam na alam to ng mga workers dito na OT ng OT, pagod na pagod ka. Talagang nilabas mo talaga lahat ng effort mo. Pati utak mo naubos na. Kakaisip. Yun po yung ibig sabihin ng labor dito. Yung talagang na-exceed mo na talaga yung limit, yung binigay mo lahat. Amen. Kung ilalagay natin sa context po ng mga Kristiyano na resilient, na nagpapatuloy maglingkod at magpa-disciple kay Lord, eto yung mga Kristiyanong talagang sa dulo ng lahat, nakita ng Panginoon, talagang piniga sila. Nagpagod sila. Nahirapan talaga sila. Nasaktan sila. Maya-maya, ang kanilang katawan ay nasusubok, nagkakasakit. Ang kanilang finances nasusubok. Sa buhay, sila ay napapersecute as a Christian. Dumaan talaga sila sa, alam mo yun, na-exhaust. May fatigue pa nga na-involve eh. May times pa may burnout na kasama kasi binibigay nila lahat. Ang sabi,
your labor is not in vain. Wala raw masasayang sa lahat ng pinagod nila. Hindi mawawalang saysay. The word po in English is not in vain. Pag sinabi pong vain in Greek is kenos or kinos. Ibig sabihin po is empty, ineffective, foolish, worthless, false, unreal, pretentious. Ang itsura po niya, illusion. Illusion lang siya. Ang Hebrew equivalent niya po ay kenos, or ng kenos ay hebel sa Hebrew, which is frequently used po in the Ecclesiastes na dinidescribe po yung fleeting nature ng buhay. Meaningless. So, ibig sabihin yung vain dito ay kasing same na word dun sa ginamit po ni King Solomon nung tinignan niya, inobserve niya yung buhay, nakita niya yung pleasure, nakita niya yung yaman, nakita niya lahat sa mundo, and yet ang sabi niya, vanity, vanity, everything is vanity. Walang kabuluhan lahat dito sa mundo, sa lahat ng nasa ilalim ng araw. Amen? Totoo nga naman. Kasi one day magugunaw ang lahat, masisira ang lahat. Wala. Totoo yung sinasabi ng iba na wala tayong madadala sa kabilang buhay. Vanity, vanity. Nag-work ka, halos mamatay ka sa trabaho, darating ang panahon, wala rin ang lahat. Nagnenegosyo ka, binibigay mo ang lahat, darating ang point, wala rin ang lahat. Matatapos din ang lahat. Ang diploma, mawawalan din siya ng saysay. By the way, disclaimer lang, hindi ko sinasabing itapon nyo ng mga trabaho nyo, mga business nyo, mga pera nyo. Hindi yun ang sinasabi ko. I'm telling you the truth that everything after this life is in vain. Vanity, vanity. Pero, nakakatuwang isipin that thousands of years later, may Apostol Pablo na inobserve din yung inobserve ni Solomon, pero may na-discover siya na isang bagay na hindi vanity. Sabi niya, that your labor in the Lord is not in vain. Lahat daw sa buhay, walang kabuluhan, sabi ni King Solomon. Pero merong isa na hindi mawawala ng kabuluhan. Ano yon? Our toil and troubles in the Lord. Our labor, lahat ng iniyak mo, ipinawis mo, pinagpagal mo, nagkasakit ka na't lahat, na-exhaust ka na't lahat, buong buhay mo dun mo ginugol, pinipersecute ka na't lahat, dami mong pinagdaanan sa tao, binigay mo yung buhay mo kay Lord, our labor in the Lord is not in vain. Amen. Kaya kapatid, suggestion ko sa bawat isa sa atin, kung vain pala lahat ng ginagawa natin sa buhay, bakit di mo dun isama yung labor mo in the Lord? Nagnenegosyo ka na lang din, diyan ka mag-win. Nagtatrabaho ka na lang din, diyan ka mag-win. Nag-aaral ka na lang din, gamitin mo yung pag-aaral mo para mag-labor in the Lord. Bakit? Kasi vanity pala lahat. Pero yung labor kay Lord, yun ang merong saysay. Bakit? Kasi po may reward ang Diyos sa lahat ng yan. One day po, para rin tayong gagraduate, pero mas malupit pa po sa lahat ng graduation sa buong mundo. Tapos yung iba, may mga tao na para lang daw silang naka-survive lang sa apoy, makakaligtas naman sila, makaka-eternal life din sila. But there are those who will line up to the honor roll. Di ba? Parang yung feeling mo noon pag pinapanood mo yung mga honor roll. Pero hindi medalya ang isasabit sa kanila, but crowns. Corona daw po. At ano-ano po itong mga crowns na ito? Makinig maigi. The imperishable crown. Para sa mga Kristiyanong naging resilient sa pananampalataya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Pangalawa, the crown of rejoicing. Para sa mga naging resilient kahit paulit-ulit nakaranas ng pagpapaiyak dahil sa ministeryo at sa buhay Kristiyano, pero win souls pa rin ang win souls. Pangatlo, the crown of righteousness. Para sa mga naging resilient na piniling maging tapat, piniling maging pure, lumayo sa temptation, hanggang sa muli niyang pagbabalik. The crown of glory para sa mga elders at leaders, life group leaders, mentors, para sa inyo to. Yung mga naging resilient na nangalaga ng kanilang flock faithfully. And lastly, the crown of life.
para sa mga nanatiling resilient kahit pinahirapan, ikinulong, pinersecute, binugbog, sinaktan, ininsulto, at binuwis ang buhay para sa gospel at sa faith nila kay Lord. Sabi mo siguro habang tinitignan mo yung 5 na crowns, Pastora, wala ba dyan yung crown for the always revived? Yung tuwing pupunta sa church, magpaparevive dahil nawala. Pastora, wala ba dyan yung crown for the restored? Yung tuwing babalik kay Lord, galing muna siya sa kasalanan. Lagi paulit-ulit. Okay lang naman yung minsanan, pero yung paulit-ulit ganun. Wala ba dyan ganun? Napansin niyo po yung mga crowns? May kinalaman siya sa resilience. Sa mga nagtiis. Those who endure till the end. That's why your resilience matters. Huwag kang mainggit sa mga taong dinadalawa nila yung buhay nila. May buhay sila sa mundo, may buhay din sila sa loob ng church. Kung nagpapatuloy ka sa Panginoon, challenge ko sa'yo, choose resilience in all seasons. From beginning to end, until you see the reward, your hope of glory. Amen. Kapatid, piliin mo yung pagtsatsagaan mo sa buhay. Kasi hindi biro mag-invest. Hindi biro mag-invest ng lakas, ng panahon. Sayang yung panahon. Nagtsatsaga ka na lang rin. Magtsaga ka na sa bagay na may kasiguraduhan ka na may eternal value. Lahat tayo may pinagtsatsagaan sa buhay na to. Amen? Pero magtsatsaga ka na lang din, siguraduhin mo na may reward ka after that. Amen. Para sa lahat ng nagtsatsaga sa mga bagay na pang-eternal, na sinabi ng Diyos may reward, hindi mawawalang saysay lahat ng pagtsatsaga mo. Kung paano ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi po nasisira, ganun din ang reward sa mga taong nananatiling tapat. Amen. Nagtitiis ka na lang rin sa buhay, gawin mo ng makabuluhan yung pagtitiis mo. Doon ka magtiis sa mga bagay na panalo ka, wag yung matatalo ka. Amen. Huwag kang magtiis sa kasalanan, kapatid. Huwag mong pagtiisan yan. Hindi bagay sa'yo yan. Huwag kang magtiis sa kapalaluan. Huwag kang magtiis sa rebellion. Huwag kang magtiis na nanlalamig ka kay Lord, tapos tinitiis mo, tumatagal yung panahon. Huwag kang magtiis na pinaninindigan mo yung mga bagay na alam mo magsasuffer ka. Mas maganda yung nagtitiis ka, tas alam mo may eternal reward yun. Para kahit umiyak ka, mapagod ka, ma-exhaust ka, ikamatay mo pa yan, worth it ang lahat. Amen? Sino po dito may natututunan? You may be the person who says, Pastora, hindi ako qualified, ang dami ko pong mintis sa mga sinabi mo. Hindi pa huli ang lahat. This is your beginning to be resilient. Amen? Pipikit po tayong lahat. Kung nakita mo ang sarili mo nagde-desire ng ganitong eternal na buhay, nakita mo ang sarili mo na maybe nag-aaksaya ka ng panahon sa mundo pero lalo na sa kasalanan, at nakita mo parang ang layo-layo na ng puso mo sa Diyos at wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Kapatid, gusto ko malaman mo, bukas ang pintuan ng Diyos para sa iyo sa araw na ito. Hindi aksidente na naririto ka. If this is the first time that you came into a gathering like this, kailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Siya ang sinugo ng Ama upang bayaran ang iyong mga kasalanan, iligtas ka sa kapahamakan at sa kamatayan, at bigyan ka ng eternal na buhay. Kaya sa oras na ito, kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, itaas mong iyong kamay, sambitin mong panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon ko, nabatid ko po ang aking paglayo, ang aking pagkakasala. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayang ayusin at iligtas ang aking sarili. Pero nananampalataya ako na ikaw, Jesus, ang siyang namatay, nilibing upang bayaran ang aking kasalanan. At muli kang nabuhay upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso
pumasok ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, Lord, tulungan mo ko maging matatag hanggang sa araw na makita kita ng mukhaan. If you pray that prayer today, I want you to know the good news. Kapatid, sa araw na ito, na-receive mo na ang eternal life mula sa Panginoong Jesus. Kaya sa bawat isa sa atin na may relasyon na sa Panginoon, kapatid, stand immovably. Work out your durability. Ito na yung panahon. Huwag mo nang hayaang maging inconsistent ka pa. Huwag ka nang pumayag na nagtitiis ka, na yung integrity mo kay Lord aandap-andap. Now is the time for you to work exceedingly. Work out your constance, your loyalty to the Lord. Maglingkod ka, increase in all the good things na bunga ng relasyon mo kay Lord. Huwag lang puro simula, pero sana in between the journey hanggang dulo, piliin mong mag-progress. Piliin mo ang resilience. Sa oras na ito, if that is the desire of your heart, I want to challenge you to stand up, raise up your hands, and make a personal commitment to the Lord by a personal prayer. Ito ang simula. Maybe kung dumating sa time na na-assess mo yung buhay mo, buhay Kristiyano mo, na hindi consistent, now is the time for you to build that resilience. At kung ikaw naman ay nagtsatsaga, nagpapatuloy, kapatid, gusto ko malaman mo, hindi sayang lahat ng ginagawa mo para kay Lord. Bawat iyak, bawat pagod, pera, oras na nilalaan mo. Maybe meron dito, inubos ka na ng paglilingkod. Nakakarinig ka na ng lahat ng masasakit na salita. Nasasaktan ka sa tao. At minsan tinatanong mo kung may kabuluhan pa ba lahat ng ginagawa mo. Kapatid, gusto ko malaman mo, everything you do for the Lord is worth it. Para sa Panginoon, bawat luha, bawat pagod, bawat hirap ay may saysay. Kaya kapatid, now is the time for you to commit. Huwag mong sayangin ang oras. Huwag mong sayangin ang buhay. Kung magtitiis ka na lang rin sa buhay na ito, kung magtsatsaga ka na lang rin at mahihirapan sa buhay na ito, siguraduhin mo na may saysay. Make a personal prayer right now. Dahil sa mga oras na ito, ina-assure ka ng Diyos sa pag-asang kaluwalhatian. There's a hope of glory na pinangahawakan ng bawat nananampalataya kay Kristo. Kapatid, gusto ko malaman mo, hindi ka mapapahiya sa takdang panahon. Makikita mo ang lahat ng bunga ng mga itinanim mo para sa Panginoon because of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Commit yourself right now. Make a personal commitment na hindi mo babaliin, hindi mo babawiin sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. Thank you, Lord. Hindi mo kami hinayaan
na maging ignorant of the future. At hindi mo rin hinayaan na malimutan namin kung para saan yung mga ginagawa namin sa mundong ito. Thank you, Lord, na nakilala ka namin. Because of this, yung mga tsinatsaga namin sa buhay na ito may saysay. Because of this, hindi namin masasabing meaningless ang buhay. Dahil lahat ng labor namin sa'yo is not in vain. Lord, today, I pray for my brothers and sisters na na-assess nila ang kanilang sarili at nakitang nagiging inconsistent or maybe nawawala sa'yo. I pray for that person na nagdi-desire na ma-restore ang consistency, ang durability, ang integrity at ang constance niya sa paglilingkod, yung excellence. Lord, I pray that you would restore that spirit of zeal. I pray that you'd restore that resilience sa Kanya. Bumangon ang Kanyang pananampalataya sa iyo. Mag-arise yung security niya for the hope of glory na pinagkakaloob niyo po sa amin. And Lord, I pray for those na nagpapatuloy sa paglilingkod. Sila na pinagod at binibigay paulit-ulit ang buhay nila sa paglilingkod sa iyo, pagdi-disciple, pagpapadisciple. Lord, may you secure them. Your assurance, your promises, may you secure them na lahat ng kanilang pagpapagal ay mayroong kabuluhan. Kaya anuman ang pagdaanan namin sa buhay na ito, hindi kami aalis. We will stand immovable. And Lord, we will work exceedingly dahil deserve mo ang magandang paglilingkod. Deserve mo tong buhay na ito. Deserve mo at higit pa yung buhay na ito. Kaya hindi ka namin pagdadamutan, Panginoon, sa buhay na ito. Hallelujah. If that is also the cry of your heart, maaari mo bang awitin ang awit na ito bilang tanda ng iyong commitment sa Panginoon? Come on, worship God in this place through this song. Make this a prayer of your heart na sinasabi mo kay Lord. Lord, ikaw lang nagtapat sa akin sa maraming panahon, sa maraming season na pinagdaanan ko. Hindi mo ko binigo, hindi mo ko iniwan. You are constant in my life. Kaya sino ako para iwanan ka sa mga panahong nahihirapan ako? Lord, this time, gagawin kong constant ang commitment ko sa'yo. Magpapatuloy ako at magtataba. Hallelujah. Come on, raise up your hands. Awitin natin, ikaw lamang. Come on, just the voices. Awitin natin, ikaw lamang. Hallelujah. Lord, ito ang simula ng aming resilience. Dahil deserve mo ang aming pagtsatsaga. Hallelujah. Mari ba mga kapatid, buksan natin ang ating mga mata. Tumingin po tayo sa screen. You know, again, we are reminding you that this church is a mission-minded church. At kasama po sa ating doing good assignment, ang pag-share ng gospel, ang pagkakalat po ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig po ng mundo, ng Pilipinas, lalo na po yung malapit po sa atin dito sa Olongapo. We have baby churches from Castillejo, Subic,
and now in Angeles, yung pinaka-latest. And we also have outreaches sa Kabanggan, sa Danalupihan, sa Bataan, at sa kung saan-saan pa po. And we're praying for more. Now, syempre hindi po natin to magagawa without the help of everyone dito po sa ating simbahan na nakikisali po sa mission na ito. Kaya naman po, for the month of November, we have opened this month, no, para po sa ating regalo ko sa birthday ng church ko. At yung ating pong regalo this year, ay mapupunta po entirely sa lahat po ng mga outreaches natin, sa mga pangangailangan po ng mga outreaches natin. And ito po'y malaking tulong para po masuplayan pa yung mga needs at lalong lumaki ang gawain. If you wanna be part of this mission, kung wala pa po kayong mga tickets, ang ating po mga ushers ay pupwesto po dito sa harapan mamaya sa victory song po natin. Pwede po kayong kumuha ng ticket and to make a pledge. Ito po'y hindi sapilitan, ito po'y according lamang sa sinasabi ng Holy Spirit sa inyong mga puso, kung paano nyo po nais makibahagi. Kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, our labor is not in vain. Kasama po dyan yung ating pong pagbibigay, yung patuloy na pagsusuporta, yung ginagamit nyo po, yung resources nyo para bigyan ng fuel yung ating mga misyonaryo. Napakalaking bagay po nito. Kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon to support our missions, go get your tickets po. Mamaya, we only have a week. I think ang ating pong nilagay na due date ay December 1. So sa mga, by the way, sa mga nakakuha na po ng tickets, yan, we only have a week po para manalangin at ipagbuno po yung ating mga pledges. And we pray na ito pong mga malilikom natin magamit po ng Panginoon para lumawak pang kanyang gawain. Amen? Sino po dito excited sa gagawin ng Panginoon? Manalangin po tayo, Lord. I pray for my brothers and sisters na ginagamit mo at gagamitin nyo pa po for the expansion of your kingdom. Lord, kung paanong sabi mo, our labor is not in vain at may reward ang mga taong patuloy na nagle-labor exceedingly sa inyong kingdom. Naniniwala ako, Lord, ganun din, Panginoon, yung mga taong patuloy na nagsusupport ng mission. Ikaw po ang bahala sa kanilang pangangailangan at ikaw magpapala sa kanila. Kaya Lord, pagpalain niyo pong bawat isa, this church, Panginoon, as we continue to support the mission and expand for your mission, may you continually make us fruitful individually and as a church. Salamat po, Panginoon. We thank you for what you've done and we thank you for what you will do more in our midst. Ito pong aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sige po. Let's celebrate. Come on, there's a reason to celebrate. Come on, Light Church. And sa mga nahuli po na kanilang tithes and offering, those who wanted to give, may basket po sa harap. Let's celebrate and let's clap our hands once again for Jesus as we sing. Hallelujah. Thank you, God. Come on, clap your hands for Jesus. Come on, awitin mo sa Panginoon, hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Come on, church, we say, sa iyo lahat ay
pinakamalakas na palakpak po para sa Panginoon. Sino po dito ang napagpala sa araw na ito? Amen. Sige po, manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa araw na ito. Thank you for your word, oh God, that awakens us. Thank you for the whole series po ng November na nagpatatag sa amin. At ngayon ay kinakargahan kami ng katatagan para sa mga panibagong buwan, lalo na po sa panibagong taon na darating. I believe, Lord, hindi accident na ito po yung aming series. You want us to be more resilient for the coming months and years. Kaya naman, Lord, dalangin ko mga kapatid kong ito sa kanilang, sa aming pagsamantala po na paghihiwa-hiwalay. I pray, oh God, na baunin namin ang pag-ibig at grasya na dala ng fellowship ng bawat isa. Baunin namin ang pag-ibig mo, ang kapayapaan mo, ganun din po ang kapangyarihan ng inyong salita na nagiging buhay sa amin as we share your goodness to other people. Continue to bless every homes. I pray for your protection, for your provision, oh God. Let there be healing sa mga may karamdaman at dalangin ko, Panginoon, gamitin niyo po kami to be a vessel ng inyong salita sa ibang tao na makakakilala pa sa inyo. And Lord, help us na next week, Lord, sa aming pagbalik dito po sa church, may bit-bit kaming mga taong makakakilala pa sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ingatan at pagpalain niyo po ang bawat isa. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We love you, God. We thank you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you po. See you po next Sunday. Magkamayan po tayo.